Ayan po mga kabisnes, mga kapapi, mga kamars, isang mapagpalang hapon, umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. Nandito po ako ngayon sa ospital po ng Caloocan City. Ayan po, Caloocan City Medical Center po. Isinugod ko nga po si Kuya Buknoy dito sa ospital kasi po hindi po siya makahinga ng maayos kagabi hanggang kaninang madaling araw. Kumbaga, yung ano niya po, sinus po, umaatake din po. Kaya ipapacheck up po siya ngayon para mabigyan po siya ng lunas doon sa kanyang paghirap paghinga po. Tapos yung para naman po sa kanyang surgery, isabi niyo ko na lang po siya ipapacheck up bukas kasi mas nahihirapan po siya kasi huminga ngayon dahil nga barado yung kanyang ilong, tapos yung paghinga po ng tiyan niya ay nanginginig po mga kabisnes. Kaya ayan, kinakabahan si Mingay, naiiyak na naman. So yun po mga kabisnes, tulungan niyo po kung ipag-pray si Kuya Buknoy sa lahat po ng gagawin sa kanyang mga test dahil nga po nahihirapan siya huminga mga kabisnes. Kaya yung mga nagsasabi sa akin na iyak ka ng iyak, Mingay, wala kang maitutulong, pabayaan nyo lang po ako mga kabisnes sa aking pag-iyak kasi dito ko po nailalabas yung nararamdaman ko, takot, pangamba para sa asawa ko. Pero alam ko nandyan kayo mga kabisnes, sinusuportahan nyo kami, walang sawa kayo sumusuporta sa pagpipray. Maraming salamat po sa inyo. Malaking utang na loob kung tatanawin ko sa inyo mga kabisnes. At sa mga nagsasabi naman po kung alam to ni Kuya kabisnes, opo, alam niya po. Alam po nila kasi sinabi naman po namin at pumunta rin po sila si Kuya sa bahay. Tapos nakausap din po namin sila sa video call. So hayaan niyo po mga kabisnes, yan. Nandito na po kami para ipacheck po natin ang kanyang ilong dahil hindi nga po talaga siya makahinga. Sana yun lang po ang naging problema. Kasi iba naman po yung sa surgery niya po. Ipapacheck din po natin doon po sa kanyang surgery po. Sa East Avenue po mga kabisnes. Ito po kasi ay dito lang po sa Caloocan. Malapit lang po. Ayan po, umuulan na. Hindi na po namin dinala si Baby Tinay dahil nga po maulan. So, samahan niyo po ako mga kabisnes kasi pupunta po ako dahil nandun na po si Kuya Buknoy. Maraming salamat pong muli. So yan po mga kapapi, mga kamars, mga kabisnes. Nakauwi na po kami sa bahay ngayon po. Kakatapos ko lang din pong mag-asikaso sa kusina. Nagluto po ako ng panghapunan po namin. Medyo ano na po kami nakarating dito. Mga magsi-6 o'clock na po ng gabi. Ngayon po ay ano na, 7, mag-aalas 8 na po mga kabisnes. So, nagkasikaso nga po ako ng pagkain namin at napakain ko na rin po si Kuya Buknoy. Hindi po talaga siya gaanong, kung tutusin, ayaw niya pong kumain ng sandali lang. So yun po mga kabisnes, yun nga po, balikan po natin yung sinabi ko na yung pagkain niya po. Sa totoo lang po, takot po talaga siyang kumain ng marami si Kuya Buknoy. Sabi niya nga sa akin, kung tutuusin, ayaw niya po sana kumain sa gabi. Pero kasi sa umaga naman po, late na po din siya nag-aalmusal, kaya, ayun. Kumain na lang din po siya ng hapunan ngayon. Tapos may sabaw naman po, naglaga po. May talbos, repolyo. Sinabaw. Yun po, sinabaw na isda po yung ulam namin ngayon. Dahil nga po, nakasahod na tayo. Ayan mga kabisnes, pupunta na po tayo ng ospital sa Isabel po. Si Papa Dins po nag-chat po sa akin sa GC, sa cellphone po ni Kuya Buknoy. Kinakamusta nga po niya si Kuya Buknoy kasi nag-send po ko sa GC na nandun po kami sa ospital, naka-wheelchair po si Kuya Buknoy, na tinatanong ni Papa Dins kung kailangan ba namin ng kasi nga po, maaga nga po ang alis namin, pupunta kami ng Isabel. Yung golden nursing. Yung sasakyan po available po at yung magdadrive din daw po ay si Burnok nga po, ihatid kami. Pero
No! Come here na, mama. Come. Play ka dun, play. Na sabi ko, wag na po. At magkukumit na lang po kami ng asawa. Kasi kung mag-aantay naman po sila sa amin ng... Bati ka muna sa ating mga ka-business. Bati ka muna. Say hi muna. Hi! Hello. Hello. Mga... Play! Opo, play. Mga... Mommy! Mga... Ka-business. My name is... Ay, mag-say muna. My name... Prince Dad! Marie. Dad! Dada! P. P! Dada! Tinan niyo, magaling siya mag-ano. Wag anak ko, masisira mo yan. Lagot ka. Di, yun nga po, nagsabi po si Papa Dins na si Bornok na lang po yung magdadrive at ihatid kami sa ospital. And sabi ko naman po, para po hindi tayo makaabala or syempre may mga mission din po sila. Tapos so yun po, ang inisip ko naman po mga ka-business, syempre papunta po doon, mahaba na po yung pila eh. Umaga pa lang mahaba na po yung pila eh. Tapos ang pinaproblema ko po doon kasi sabi ni Paps, bakit? Magmumotor ba kayo? Sabi ko hindi naman po, magko-commute lang. Sabi niya, yun nga po, nagsabi nga siya na may sasakyan naman daw po. Pero ako po yung nagsabi na wag na lang po. Kasi nga, iniisip ko parking. Sobrang hirap po mag-parking sa isabi niyo po mga ka-business. Kaya ako na lang din nagsabi na wag na lang. Tapos sabi niya, kung ano daw, kung magbabago pa ang isip ko, yan. Sabi ni Paps, willing naman daw pong ipahatid kami dun kay Bruno. At sabi ko nga po, wag na lang. So, yun po mga ka-business. So, yun nga po si Kuya Buknoy, umabot po siya ng 4 na araw na nilalagnat. Tapos, kasabay po ng lagnat niya ang sakit ng kanyang sinus. Kasi nung binata pa po siya mga ka-business, meron na po talaga siyang sinus. So, yung sinus na yun, nabanggitan niya po sa vlog dati na malala na. As in, malalala po mga ka-business yung sinus niya nung binata pa siya. Tapos ngayon, nung yan nga, nag-asawa na kami at hindi nga naman nabanggit sa akin. Lately lang naman yung nabanggit na may ganun siyang sakit, yung sinus. Bukod sa sinus niya mga ka-business, yun nga po, di ba po nag-vlog nga po si Dudong kagabi at siya rin din po yung nag-edit sa vlog niya. Yung papa niya po talaga kasi as in, hindi po talaga yung nagsasabi ng karamdaman niya, tahimik lang siya. Tapos, pag kami ng dalawa, ayun sasabihin niya. Tapos, pag sinabi kong pa-hospital ka, iniisip niya paulit-ulit na lang daw. Nakumbinsi ko naman po siya ngayon. Yun po yung pinakamaganda mga ka-business. Nakumbinsi ko siya na pumunta po ng hospital at magpa-check up po kami muli. At sinabi ko nga po, sasamahan ko siya hanggang sa loob dahil hindi nga po kami magsasama ng bata. Dahil si Pau Pau po kasi mga ka-business ay pwede na po siyang maiwan. Kasi katulad kanina, umalis nga po kami lang dalawa at saka naiiwan ko na po talaga siya. Basta meron lang siyang, hindi po siya mawawalan ng pagkain yan, mga laruan, naglalaro siya. Pwede na po siyang maiwan. Kaya bukas po, napagpasyahan po namin na maaga kami pupunta para makaaga rin po kami makauwi. Kasi pag pupunta kami ng mga as 9 kami umaalis po dito ay makakarating kami minsan alas 11. Tapos pagdating doon ay kukuha ka ng form, ganun. Tapos pila, ang haba-haba ng pila. Matatapos kami as in hapon na, as in alas 6 na po ng hapon. Ganun po nangyayari. Kaya yung sa puting topak, ayaw na nga po talaga mag-hospital na. Ang iniisip niya, hassle. Tapos, yun nga. Siyempre, hindi naman po pag sinabing hospital is unlibre lahat. Diba po mga ka-business? Siyempre, kailangan mo rin, alam nga naman, pumunta ka sa isang gera na wala kang dalang bala. Siyempre, mamaya, may kailangan pala, tapos wala kang dala. Diba po mga ka-business? Kaya inantay po talaga namin yung makasahod kami. Ayun nga po, napapansin ko po kay Kuya Buknoy, as in, pumabayat po talaga siya ngayon mga ka-business. Kasi nga, takot siyang kumain ng marami dahil talagang nakita namin doon sa tiyan niya, doon sa tagiliran ng butas niya, as in may dugo po talaga. Meron po kami mga pictures noon pero hindi, syempre nakakaya naman po ipakita sa camera. Syempre maraming mga ano na
hindi naman magandang tignan. Kaya minabuti na lang po namin, hindi na po namin ipats yan sa video namin yun mga kabisnes. Yung butas po ng kanyang tagiliran na doon po dumadaan yung dumi niya. As in talagang nagdudugo po talaga siya mga kabisnes. Yun, haka naman ng iba na meron din pong may mga nagko-comment at nagsasuggest sa akin, nagkakaroon na po ng problema ang kanyang bituka sa loob. Kaya siya siguro nagdurugo na infection. Tapos ito naman si Kuya Bok na lagi yan sinasabi, nakakain lang siya ng matigas na ganito ganyan, kaya sumasakit, nahirapan siyang dumumi. Sabi ko, hindi naman tayo manghuhula na paulit-ulit ko sasabihin sa'yo at yun din ang ibibigay ko sa yung gamot hanggat hindi tayo nakakapagpa-doktor. Kaya yung mga bata nag-aalala rin sa kanya na sabi niya, sige na pa, total naman sa sahod na, kailangan mo nang pumunta ng ospital. So yun nga po, nakasahod na kami kanina, syempre, mga dapat, pero kailangan natin magtira dahil nga po, yun, magpapagamot tayo. So, kumuha na po ako kanina ng indigency. Nagpunta na po ako ng barangay. Nilakad ko na po yun ng umaga. Kasi wala na pong bayad yung indigency. So, kung sakasakali, di ba po, di naman natin alam kung ano yung mga mangyayari dun sa ospital. Kung maghahanda na tayo. Na total naman, madali lang naman po kumuha ng mga ganun. Kaya, naisipan ko na rin pong kumuha. Tapos yung ibang mga papeles niya dyan, inayos ko na rin po para bukas pag larga namin ay wala nang nakalimutan. Kasi minsan may nakakalimutan ako katulad nung pumunta kami, nakalimutan ko yung number ng hospital, diba? Yung bang nagmamadali ka tapos hindi mo alam yung gagawin mo, parang nabablanko ka tapos may aalagaan ka pang bata. So yun po mga kabisnes, doon po talaga sa maraming nagko-comment sa amin sa vlog namin at nagpipray kay Kuya Buknoy. Paulit-ulit din po ako nagpapasalamat sa inyo ng maraming salamat dahil nandyan kayo at hindi nyo po siya sinusukuan kahit na sabihin nyo napakatigas ang ulo niya. Marami po talaga nagsasabi matigas ang ulo niya. Siguro po dahil sa stress na rin po niya sa buhay niya. Kaya ayaw niya yung konsumisyon yung nasa loob ng nasa kapaligiran niya, lalo na sila ate at kuya, ayaw niya makonsumisyon, ayaw niya magkaroon ng isipin. Pero ang lubos na nahihirapan ang kalooban ko dahil ako asawa ko So iniisip ko, kailangan ko siya makumbinsi sa pamamaraan na kaya ko. Kahit paulit-ulit siyang magalit sa akin, dahil lagi kami nag-uusap na itatalo Hanggang sa marami na siyang masabi sa akin na kung sumunod lang ako sa gusto niya dati, yun, balik-balik na naman yung mga usapin na yun. Diba? Hindi na lang po ako himik mga kabisnes kasi ang laki po talaga ng pinagbago ng pag-uugali niya sa totoo lang. Yung madali talaga siyang mapikon, mainis, yan ang inaano ko. Tapos kanina, yun nga po, pumunta na nga kami. Ito na, pumunta po kami ng ospital. Hapon na po. So, nagpunta na kami doon nung ano po kami ng pangalan niya. Tapos ang sabi nga po doon sa hospital na ano ba yung nararamdaman mo? Sabi niya, nahirapan po kasi ako huminga. Yung ano ko po barado. Parang walang hangin na yung, di ba pag huminga ka parang walang pumapasok ganun. Kasi yung paghinga niya sa tiyan niya mga kamisis, ganito yun parang alon. Di ba po yung normal na paghinga mga kamisis, di ba ganyan lang po. Yung tiyan mo aangat, tapos yung tiyan mo babalik, ganun. Ganun yung paghinga. Yung sa kanya po kasi pag nakahiga na siya, tapos tinitingnan ko siya, kahit siya po ramdam niya na parang yung tiyan niya, umaalon na, ganun, parang gumagano niya yung paghinga niya. Kaya sabi ko, huwag na nating antayin pa na lumala ang lahat. Kasi walang nakakaalam niyang sitwasyon mo ngayon, kundi ang doktor. So, ayan na naman, mapapagalitan tayo ng doktor pagdating doon. Natural talagang pagagalitan kami dahil yung kaya mo niya nga po, dapat yun ay
napakemo na siya nung time na yun. Nagbago kasi yung isip niya. Kaya, hindi ko siya na, kumbaga, hindi ko na kaya yung powers na parang ang sa sarili niya mamamatay siya ng maaga kung magpapakemo siya. Yun ang nasa utak niya eh. Iniisip niya, kasi ang sabi niya, okay. Sabi ng walang baga naging diferensya sa loob ng katulad ng kidney niya. Diba? Okay po. Yung heart niya, okay din po. Tapos, yung, ayun nga po, yung dugo niya, low blood po siya ngayon mga ka-business. Sabi niya, may nakita kasi siyang example mga ka-business na nandoon po kami noong time na yun na dapat magpapakemo siya, unang kemo niya, na 8 session yung sinabi sa akin ng doktor. Nakita niya kasi yung tao na nagpakemo, na last kemo na niya, natakot siya kasi nakita niya yung daliri, yung mata, yung balat, yung mukha, yung daliri niya as in nangingitim, tas yung mata niya dilaw na dilaw. Eh, kakatapos lang po nung magkemo nung tao na yun. 8 session din po yung nangyari sa kanya, pero ang sakit niya ay colon cancer, parang stage 2 lang po yun. Yun ang ano niya. Pero nagpakemo po yun sa stage 2 pa lang. Doon siya kinabahan, natakot, kasi nakita niya nakakalbo. Yun ang nasip niya. Meron nga po pala nag-comment kanina na hindi daw, yung ano ba, yung parang hindi sa pagkikemo, hindi naman lahat nakakalbo. Yun ang sabi niya sa akin. Pasensya na po kasi hindi ko rin po alam eh. Katulad yan, hindi rin ako natapos sa pag-aaral. Wala rin po akong alam dyan sa kemo. Pagpasensyaan nyo na po. Kasi yun lang po yung narinig at nakikita ko. At nababasa ko sa comment section. Kaya nung sinabihan ko si Kuya Buknoy na yun nga, yun galing kami sa hospital. Tapos, pagkatapos kasi ng kemo na yung tao na yun, uuwi din siya. Diba, kinemo po siya ngayon maghapon. Naka-stay siya dun sa mga cancer patient. Tapos, pauwi na siya nung time na yun na nagkita sila ni Kuya Buknoy. Kaya kinabahan po si Kuya Buknoy, hindi niya tinuloy ang kemo niya. Tapos marami rin pong mga kamag-anak niya or katulad ng mama niya na against po na ayaw siyang ipakemo. Kasi nga, si mama sinabi niya nga, yun nga, nung sa probinsya nila, gano'n, namatay, na nagpakemo, ayan, di lalong, ayaw na niya magpakemo. Wala na akong magawa mga ka-business. Kaya, ayun, ganito na nga po. Ito, dumating na naman po yung makulit. O, tinan nyo. Ayan, mag-sit down dyan ha, kasi nagbablog si mama. Sagot. Siyo po. Mag-sit down ha. Diba? Kaya po, pag nagbablog kami mga kabisnes, kailangan tulog siya kasi makulit. Yung papa niya po, nagpapahinga po sa kabilang kwarto. Kasi nga, masakit po kasi lagi yung ulo niya eh. Tapos yun nga po, sabi ko nga sa inyo, sa sinus niya at saka dun sa tagiliran niya. So, nandito na po tayo mga kabisnes. Yung time na yon nung nandun kami sa hospital, hindi ko na siya nakumbinsi. Yun ang nangyari. Tapos, ayun na nga, akala ko nung pangalawang pagsabi na magki-chemotherapy siya, nga pumayag na siya, nagbago na naman ang isip. O, diba mga kabisnes? Akong asawa, nahihirapan din po ako sa totoo lang kasi ang dami ko rin pong isipin. Dahil hindi ko sukatakalain yung mister ko na ganun kasipag magtrabaho ng araw. Ganun pala, pagdating ng panahon, hindi natin alam na sisingilin din pala tayo ng ating mga katawan na yung abusado kang wala kang kain, tapos dire-diretso kang mag-drive o uwi siya, lingguhan. Umalis siya ng Lunes o linggo rin siya babalik, kung wala ng damit, tapos babalik na naman doon sa sa kanyang trabaho mga ka-business. So yun po mga ka-business. Kaya sa mga asawa dyan na may asawa, sa mga lalaki na gustong magsipag magtrabaho, wala nang uwian, trabaho ng trabaho, pati pagkain, dyan na lang kumakain sa labas, na bibili na lang ng mga ulam na luto, mga inihaw, tapos kakain ng mga kilawin. Yan, iwas-iwas na po tayo dyan mga ka-business kasi
Ayan nga po, si Kuya Buknoy, hindi natin sukat akalain na magiging ganun pala. Tapos yung mga naninigarilyo na bata pa lang, naninigarilyo na. Yan, isa pa yan. Wag muna natin pilitin mga katawan natin, mga bata pa kayo, yung mga bata naninigarilyo, wag muna kasi kasama din po yan sa nagkaroon ng kasi yung si Kuya Buknoy po nung bata pa, 16 pa lang po naninigarilyo na siya. Tapos kailan lang naman din siya huminto mga ka-business, di ba, nung naoperahan na siya. Sa totoo lang, aminado po kung hindi ako pwedeng magsinungaling, naninigarilyo po talagang asawa ko. Kaya ayun, nasa huli yung pagsisisi, di ba? So yun po mga ka-business. Kaya bilang asawa ko kung yung akin lang sabi, baka sabihin, may nagpapayo ka na naman pero isa ka rin matigas ang ulo, di ba? So yun po kanina, nung pagpunta po namin ng ospital mga ka-business ay hindi po siya natuloy na mapacheck. Hindi po siya na check up dun sa sinus niya. Pinapabalik po kami bukas mga ka-business kasi hindi daw po emergency yung nangyari sa kanya. Tinanong po kasi siya kung kaya niya pa ba, kung hindi ba siya, yung talagang yung ang hiningi niya ay ganun na ganun. Sabi naman niya, kaya pa naman po, sabi niya. Pero kung sakali daw, sabi doon sa ospital, kung sakali po na need nyo po talaga, dahil hirapan na po talaga kayo pwede po kayong magpatakbo sa bumalik or magpatakbo dito sa emergency. Yun po. Kaya yun po mga ka-business. At pagsasabayin na lang po namin yung pag-check up sa kanya bukas sa surgery at sa ENT po. Yun po. Kasi mas magandang isahan na lang po. Pero tinry naman po namin kanina na mapacheck up siya. Pero ang sagot nga po ng nag-entertain sa amin ay dapat sa OPD po dapat yun. Kasi nga ipapacheck up po. Kaya naman daw po niya dahil si Kuya Buknoy naman po nagsabi na sige po bukas na lang at hindi na sa hindi na po doon mismo doon sa emergency kasi yung kung emergency daw po yung talagang as in hindi na daw po talaga makahinga or hirap na po siya naman po hindi naman kasi okay naman po siya nung time na yon kasi nga nakakalakad, naglalakad, hindi nakahiga pag nakahiga po kasi nung time nung gabi at saka madaling araw nahirapan po talaga siya huminga pero pagdating po ng hapon kanina, ayun, naging okay naman siya. Pero ang sabi niya, papacheck up niya pa rin daw po yung kanyang sinus para maibsan din po yung matanggal daw po yung sakit na nararamdaman niya. Kasi konektado po sa ulo niya talaga mga ka-business yung sakit niya ng sinus. Dito, ginagano niya talaga yung buhok niya. Sinasabunutan niya mga ka-business. Siyempre, ako bilang asawa, nag-aalala din sa kanya kung pwede lang akuin ko yung mga nararamdaman niya. Sabi ko nga pwede bang ako na lang mauna kaysa ako yung iwanan. Yun lang sa akin mga ka-business. Kaya sabi ko pa, sabi mo may pangarap ka pa sa amin, kaya lumaban ka. Ganun din naman sabi mo sa amin, kung talagang kukunin ka na ng Panginoong Diyos, sabi niya sa amin, kunin na daw siya, wag na siyang pahirapan. Pero ikaw nangako ka sa amin pa bago mo kami iwanan. Gusto mo na sa magandang kalagayan kami, sabi niya sa akin. Ulit-ulit yung sinasabi. Nadugtungan pa siya ng maraming taon para sa mga anak niya, lalo na si Pao kung maliit pa. Sabi ko nga, parang ako pa yung mauuna sa'yo Kasi siyempre, walang asawa na hahayaan mo lang yung asawa mo maging manlumo. Kasi ako, siya yung lakas ko sa totoo lang. Kahit tanongin niyo si Kuya Buknoy, siya yung lakas ko. Mahina ako Ayun, naiyak na naman ako. Mahina ako. Sila yung sa tagal namin mag-asawa, 27 years. Mato 28 years na kaming dalawa. Hindi pa namin nagawang maghiwalay. Hindi kami naghihiwalay. Kasi yun ang sinabi ko sa kanya. Kahit na magdildil tayo ng asin, hindi tayo maghihiwalay. Kasi yun yung gusto ko sa buhay ko Dahil kami ng magulang ko, broken family po kami. Pamilya yung tatay ko, may pamilya yung nanay ko. So, ayaw ko yung mangyari sa mga anak ko.
Basta sama-sama kami. Tapos, walang sakit. Yun ang pinakamaganda. Walang nagkakasakit sana. Sana maging malakas lahat kami. Malusog. Kasi pag nakikita mo yung padre di pamilya, siya yung pinaka may sakit. Parang, hindi man siguro namin na ipapakita na sa kanya na nangihina kami dahil may sakit siya. Kumbaga parang iniisi-isi lang namin, pero sa totoo lang, pag nakikita namin siya, lalo na ako. Iisipin ko pa na naiiyak na ako eh. Buti nga yun si Papa, mga kabisnes. Lumaki siyang malusog. Walang naging problema sa kanya nung pinagbuntis ko, pero katakot-takot. Naiiyak ang ginawa ko dyan, mga kabisnes, nung pinagbuntis ko siya. So, papasalamat talaga ako sa ama na masigla siya. Malusog siya, wala siya anumang karamdaman. Matalino. Di ba po mga kabisnes, matalino yung bunso ko. Mara kay Ate Kia niya. So yun po mga kabisnes, siguro hanggang dito na lang po yung vlog ko. Ayan na naman tayo. Si Mengay na naman nag-vlog. Kasi nga po si Kuya Bokno ay makikitaan niyo po siya. Malaki po yung niya. Pumayat po talaga siya mga kabisnes. Pumayat siya. Tapos ang isa pa, mahaba na yung buhok niya. Hindi ko pa siya napapagupitan. Siguro pagkatapos namin magpa-check up sa ospital, sa follow-up check up niya bukas, baka next day magpagupit na siya. Ayaw niya rin pong humarap sa camera mga kabisnes na ganun yung itsura niya, na sobrang haba na yung buhok niya. So yun po mga kabisnes, abangan niyo po yung mga detalye na mangyayari po bukas sa susunod namin mga vlog. Maraming salamat sa inyo mga ka-business, mga kapapi, mga ka-Mars, lagi nyo pagsubaybay sa amin. Lalong-lalo na ang First Family po. Maraming salamat po. Nag-aalala din po sila sa amin, sa totoo lang. Hindi man niya po kami nabablog siguro nila kuya dahil nga busy din po sila. Pero lagi po sila nag-update sa kalagayan po ni Kuya Bokno. Nag-chat po sila sa GC na nangangamusta, lalo na si Boss Dave, sila kuya at sila Papa din, sila ate. Nangangamusta naman po sila sa amin. Lalo na si kuya kasi lagi nga nasa church si kuya. So yun po mga kabisnes, maraming salamat po uli. Paulit-ulit ako nagpapasalamat sa inyo. Walang sawang pagpapasalamat dahil nandyan kayo. Kahit papaano, ganito lang yung vlog namin. Nandyan kayo, tumutulong kayo sa amin sa hindi po pag-skip ng ads, sa pagsuporta nyo po araw-araw. Napakalaking tulong na po sa amin yun. Hindi ko man po kayo mabanggit isa-isa. Alam nyo po yun sa puso namin po. Nagpapasalamat kami ng marami. Lalong-lalo na po sa Panginoong Diyos na gumagabay pa po sa amin araw-araw. Hindi kami pinababayaan. Maraming salamat po muli. Hanggang dito na lang po yung vlog ko. At ingat po kayong palagi. Lahat po kayo na nagmahal sa amin at sumusuporta sa mga YouTube channel namin. Please support po Kabisnes Official po, Kabisnes Family, Papa Dins TV, Mrs. KB Official, Famous Bodang at ang mga kagwang po, especially po kay Kagwang Boknoy Official. Maraming salamat po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bera. Todo.